mahusay mag-share, mag-preach sa businessman o sa gawain ni Lord. Siya po ay grade 2 lang ang inabot, very professional sa maraming bagay. Dahil pinahusay siya ng Panginoon. Siya po ay by profession businessman. At siya po ay isa sa milyonaryo na nasa mga properties and assets ang kanyang millions. Wala po sa kursa. Nasa properties. Milyonaryo ng BFCCI ni Paring Batangas. Welcome natin si Paring Dennis Valdivia. Thank you po, thank you. Ayan. Okay, good day at good morning. Ayan. Okay lang po dito. Ayan. Apo. So, good day po sa inyong lahat. So, ako po si Dennis Valdivia. Ano po ang inyong lingkod? Siyempre, sa mga online viewers po natin. Ano? So, ngayong araw na to, ang topic natin ay a man and his family. O, Tagalog. So, para sa lalaki to, mga babae, labas. Ayan. Hindi, para sa lahat to, no? Dahil ang gusto ni Lord, ang pamilya ay laging maayos. Tama? Ang pamilya ay, kumbaga, nasa ayos. Ayaw niya lang ito'y watak-watak. Ayaw ni Lord na ang mag-asawa ay naghihiwalay. Ayaw ni Lord na sira ang pamilya. Ayaw niya yon, no? Masakit sa kanyang mga mata yon dahil siya yung lumikha ng pagkakaisa. Tapos one day maghihiwalay. So ayaw niya yon. At ang maganda, naiiwasan ang paghihiwalay, ang broken family sa kadahilanan na mayroong mga nagtuturo. Ano ho? May mga pastor, may mga preacher, no? Na kagaya ko, no, na magtuturo kung paano ba maging maayos ang ating pamilya. No? At kapag maayos ang pamilya, natutuwa ang Panginoon. Taas ang kamay na gustong matuwa si Lord. Yes, tayong lahat. Bakit? Kasi nga gusto niya yon, masaya siya doon. Ano? Ngayon, ang sabi sa unang Korinto 11, verse 2 to 3, sa mga malilinaw ang mata ay makikita pa. Ano? Sabi dito, pinupuri ko kayo dahil naaalala ninyo ako at sinusunod ninyo ang mga turo na ibinigay ko sa inyo. Yun yung sinasabi ni Pablo, no, sa atin. At ang sabi, ngunit nais kong maunawaan ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki, ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, no? At ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. Taas ang kamay ng mga tunay na lalaki. Yun. So nawala yung mga lalaki nating dalawa dyan, Nawala yun, Sayang. No? Ayan. So marami naman tayo dito. Ngayon, ito ang good news. Ito ang magandang balita ngayon. Tayong mga lalaki ay inuutusan ng Panginoon. No? At ang sabi niya ni Lord, tayo ay ulo. O, taas ang kamay ng mga under sa asawa. Hindi yun dahil doon. Hindi yun. Ano? Kung hindi dahil sa ikaw ang naglalaba, hindi dahil doon yun. Bakit? Dahil mahal mo ang iyong asawa. Ngayon, hindi yung basihan yung paglalaba, pagluluto, ng pagiging mahal mo ang iyong asawa. So dito, ang sabi dito, na tayo ang ulo, mga lalaki. At kayo mga babae naman, mga babae, alalahanin natin na si Mister ang ulo ninyo. No? Kaya lang, depende. Depende po, Brother Dennis. Bakit? Katulad ko, ako nakakakilala kay Jesus. Asawa ko palainom. No? Asawa ko kung anong pinaggagawa. Pagdating sa bahay, uusigin pa nga ako . Ano ba ang kailangan kong gawin doon? So dahil ikaw yung nakakilala sa Panginoon, abay tingin ko ikaw muna ang ulo. Dahil ikaw nakakaunawa, Ikaw yung nakakaunawa ng salita ng Diyos patungkol sa pagsasama ng mag-asawa. Ngayon, ang objective natin na dapat nating mga unawaan, mga lalaki, ayan, kita nyo ba sa picture? Kitang-kita naman kung ano mga dapat gawin ng lalaki sa bahay. Pasensya na kayo, hindi ako handa,
Ayan. To teach the men the perfect purpose of a man in the home. Ayan. No, sa mga magagaling mag-English, alam nyo na yan. Para sa akin, ano nga ba yan? Ibig sabihin, maturuan tayo ng mga kalalakihan. Ano ba yung layunin mo sa pag-aasawa? No? Ano ba yung layunin mo sa tahanan mo? No? Ikaw ba ang hari? Ikaw ba ang siga? Ano? Ikaw ba ang nasusunod? Yung isang kisak mo lang ng mata, ang iyong mga, isang ang tawag doon, tirik ng mga mata mo, sunudo na. So may kilala ba kayong isang huni pa lang? Buntahan ng mga Kapatid ko ganun no? Paghuni pa lang dati nga na yung mga inakay. Balik, di ba? May mga ganun po mga ama, no? So ngayon, dito tuturuan po tayo ng Panginoon ano ba yung mga layunin po natin, ano? Yan. Sabi dito, man as a priest. No? Ikaw, lalaki, ang sabi sa ating binasa, no? Ikaw yung leader. Pag sinabing ulo, ikaw yung leader. Ikaw yung nagpaplano. So kung ikaw ay isang ama ngayon na nakikinig ngayon, no? Ikaw yung nagpaplano para sa pamilya mo. Hindi pwedeng si Mrs. No? Ay, ikaw nga lalaki nga nakalagay dyan si Mrs. ba? So kung ikaw yung Kristiyano na nakakilala mo na ang Panginoon ngayon, ikaw yung nagpaplano ng paglago sa pamilya mo. Tama? Kasi sinabi ni Lord Ngayon, ano ba yung mga bagay na ipinagagawa sa iyo ng Panginoon bilang ulo ng tahanan? O, ito po yon. Kita ba? Kita? Mga dapat gawin ng lalaki sa tahanan. O, yan. Actually, patawa lang po yan. No? Pero ito po yan. Ayan. Number 1, ikaw lalaki bilang ulo ng tahanan, bilang leader ng tahanan. Ilang ba kami dito? 1, 2, 3. Ay, ito. 4. 4 kami, 5. Ay, mga binata dyan, mag-aasawa pa kayo. At least, alam nyo lang gagawin nyo, may binata yata tayo dun, no? Ikaw, sir, binata, Binata, may asawa na. May asawa na, ay, para sa atin to. No? So, ito yung mga gagawin natin, no? Alin ba yung maglaba? Ito ba yung para sa atin? Hindi yan. Ito. Bagamat kasama to, No? Kasama to, O sino dito naglalaba sa bahay? Ang mga lalaki, ayan, si Daddy Nats. Sureball yan. Pastor Erling, Pastor Jonald. Nako, dami naglalaba dito. Si Parang Erwin. O, ako lang ang hindi, Ay, may washing machine naman Okay, ito. Bilang leader ng tahanan, bilang ulo ng tahanan, at syempre, sa mga mami na nandito, no? Ipaalala nyo to sa inyong mga mister, no? At kung hindi pa siya Christian, dapat maborn again natin, no? Ma-Christian natin. Kasi ipapaalala mo to sa kanya, no? Bakit? Ikaw ang spiritual. Dapat meron kang spiritual authority sa tahanan mo. No? Ikaw yung nangunguna. Sabi nga dyan, no? Spiritual authority and power. Saan galing? Sa salita ng Panginoon. Dapat pala, ikaw lalaki o tayong mga lalaki, no? Na ulo ng tahanan, dapat pala, ikaw yung may authority pagdating sa spiritual world. No? Ako po ay nagdenegosyo, pero hindi ko rin kinakalimutan yung spiritual na buhay para sa aking pamilya. No? Bakit? Ano yung ituturo mo sa pamilya mo? Ito. Dapat malaman ng mga anak mo, malaman ng asawa mo, dapat alam ng buong sambayanan mo na si Jesus namatay sa cross para sa kanilang mga kasalanan. No? Dapat alam ng pamilya mo na mahal sila ng Panginoon. At anumang kasalanan, no? Anumang mga problema, anumang mga ginagawang mali, nagmamahal ang Diyos. Sabi ng Panginoon, saan? John 3:16, no? Alam na alam natin yan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya, hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kung ito'y alam ng iyong mga anak, alam ito ng asawa mo, sinisigurado ko, mamahalin din nila ang Panginoon. Tama? Yan yung spiritual authority na ilalagay mo sa isip ng pamilya mo. Pangalawa, pagtitiwala sa Diyos.
Sabi sa Kawikaan, chapter 3, 5-6, kay Yahweh kang magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngayon ay alalahanin upang ikaw'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Mga kapatid, malinaw na malinaw sa sinasabi ng Panginoon na ang pagtitiwala ay ibigay lamang sa Diyos. Naturuan natin ang ating pamilya na sa Diyos lang magtiwala. Na sa panahon ng problema, sa panahon ng mga pagsubok, na siya lamang yung ating pagtitiwalaan. Bakit? Kasi maraming mga pamilya, pagdating ng problema, lalo na sa finances, nagugulo. Di ba? Naghihiwalay. Bakit nga? Kasi nga, yung tiwala nung babae, buong tiwala, inilagay doon sa lalaki. Yung lalaki naman, yung buong tiwala, inilagay doon sa babae. Minsan naman, yung ama, yung mag-asawa, ang tiwala nandun sa anak na nasa abroad. O, di ba? Mga ganun pangyayari. So, kanino ba dapat ipagkatiwala? Ang sabi sa Panginoon. Iyon yung gagawin mo bilang haligi ng tahanan. Bilang nakakilala sa Panginoon. Di ba? Bilang mga kabataan na nandito. Pangatlo, ano pa? Pagpapatawad. Yan yung spiritual authority mo sa kanila. Ang sabi sa Mateo, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Pero, kung hindi pinapatawad ang inyong kapwa, hindi patatawarin ng inyong ama ang iyong mga kasalanan. So, dapat pala, isa tayo sa mga modelo ng pagpapatawad. Ano po? So, ano man po yung mga nasabi ng asawa mo sa iyo, or ikaw, ano man yung nasabi sa pamilya mo, ikaw mismo, ano yung nasabi mo sa kanila, dapat mayroong pagpapatawad. Sino dito umaamin na siya minsan talagang, sablay din, na? Yes, oo, lagi minsan tayo sablay din talaga eh. Aminin natin. Bakit? Sabi naman, dapat ikaw yung unang nagpapatawad. Ano po? Yan yung spiritual authority po natin. Ano pa? Pag-ibig sa kapwa. Sabi sa Juan, mga minamahal, mag-ibigan kayo, sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Mga kapatid, isa sa maganda sa tahanan po natin ay merong pag-ibig. At higit sa lahat, ikaw, ipapakita mo sa mga anak mo, asawa mo yung pag-ibig sa iba. Pag-ibig sa kapwa. Bakit? Si Lord po kasi yung leader ng pag-ibig. Tama? So, narututo po ba tayo? So, sa mga pag-uwi mo mamaya, punta ka sa pamilya mo, anak mo, asawa mo, ibalik mo yung spiritual authority mo sa kanila. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Tama po? And then, ano pa? Kanina, dapat yung spiritual authority mo ay nandoon. Dapat malalim ka sa Diyos. May mga salita ka ng Diyos para ipamuhay mo ito sa iyong pamilya. O ngayon naman, be the leader. Be the leader. Maging leader ka sa iyong pamilya. Sa mga, brother, yung aking asawa hindi pa nga Christian, okay lang yon. Susunod yan sa iyo pag ikaw ay nagpaka-leader sa kanya. One day, makikita mo, yan, okay na yan. Parang ako lang po yan. Una, si Mrs. po ang nag-leader. Ngayon, ako naman. Kasi na-backslide po ako ng mga ilang panahon. Na-busy sa business. Sabi ko, dito na ako sa business, tutok ka dyan. Hindi ko yan linya. Parang hindi ko linya yung mag-pastor. Parang pag-share. Okay na ako dito. Subalit, mahirap pala yung binubulungan ka na ng Panginoon na hindi ka pa nasunod. Parang kasi minsan, naisip ko, sa business, okay naman, may pera ka naman, may kita ka naman. Kaya lang, sabi ko sa sarili ko, parang namang nasa akin ang lahat parang kulang pa din. Dumating nga sa point na kaya bumibili ako ng mga big bike sabi ko, mag-vlog kaya ako. Dennis B, motovlog. Pa-search na lang po, pati yung sa YouTube.
Sabi ko, parang kulang kahit saan-saan ako pumupunta. Napapaso na ang paa sa kakamotor. Parang wala pa din. At hanggang si Mrs. ay nagba-Bible school. Ay, sige lang. Minsan naman, inaaway ko din kasi sobrang busy na sa gawain. Wala nang time. Pero ang Diyos pala hindi mo kayang pahinindian. No? Kikilos siya sa'yo ng banayad na, sige lang, okay ka lang dyan. Pero darating din ang point na marirealize mo yung ginagawa mo pala, pansamantala lang. No? Kasi naedad na ako, 40 years old na ako eh. Sabi ko sa sarili ko, at the age of 40, dapat, may bagong pasimula naman ako sa Diyos. No? Kasi makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundo. Wala naman si Kristo sa buhay mo. Wala din. Bandang huli, ay susunugin din lang naman yun na impok natin sa lupa. Bagamat okay, no? Hanggat narito tayo, magsipag tayo. Pero yung pag-asa mo, dito sa lupa, wala po yun. Kasi hindi natin madadala sa langit. Yung anuman na meron tayo. Tama? Kaya sabi ko, gagawa ako ng para sa Diyos. Kasi yun lang ang hindi mananakaw at hindi mawawala. Tama po? No, ngayon, be the leader. Maging leader ka. Ano yung leader na yon? Nawala na ako. Ay, pala. Napatigil sa click, no? Yan. Yan. Sabi sa Kawikaan 10:9, at ngayon po, ituloy ko lang ang kwento, at ngayon po, uti-uti, naglilingkod sa Panginoon. No? Kawikaan 10:9, ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang mga likong landas ay malalantad balang araw. Be the leader. Saan? Pagiging matapat. No? Tandaan mo, nakikita ka ng Panginoon. Pangalawa, nakikita ka ng pamilya mo. Kung ikaw nag-church ngayon, nakikita ng pamilya mo, ano ba nabago dito kay Ining na to? Ano bang nabago dito kay Ate Josie? Sino ba yun? Si Pastor pala yun. Laging nakikita yun ng Panginoon. Nakikita yun ng mga tao sa paligid mo. No? Ay, simba ng simba, parang hindi nababago Ayun, pagiging matapat sabi dito. Matapat sa Panginoon. Mamuhay na pinaghaharian, no? Ng katapatan. And then pagtapat ka, pag wala kang ginagawang masama, payapa ka, no? Tama yung mas payapa yung pagtulog mo. Ano pa? Pagiging mapagkumbaba. Ang sabi dito, huwag kayong gumawa ng anuman nang dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Ang sabi dito, dapat maging mapagkumbaba. Leader sa pagpapakumbaba. Alam niyo, pag kayo mag-asawa, parehas magaling, ay sigurado maghihiwalay. Bakit? Parehas magaling hindi magkaig hindi magkasundo. Ay di yari, naghiwalay ang puti sa dikulor. Totoo po yun. So kapag galit ang isa, hinahon ng isa. Dahil pag pinagsabay, war. Ganun yun, no? Isipin mo, wala na. Kasi may mga panahon ganun mag-asawa. Nag-aaway po yan. Ngayon, pag hindi ka humble, ala na. Kagulo lagi kayo. Ano pa? Hindi payapa ang inyong pagsasama. At sasabihin ng asawa, at kapag in-interview ng iba yung asawa mo, bakit ba kayo nagsasama? Dahil kasi sa anak ko May anak kasi kami kaya nagsasama. Kasi nga, parehas ma-pride. Yan, ma-pride chicken, no? So, hindi dapat. Laging mapagkumbaba. Kung gustong gumanda ang tahanan natin. Tama? Paano? Pagiging matatag. Ang sabi dito, ikaw, mga lalaki nasa yung mga lalaki dito, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob. No? Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man pumunta. Ito po'y sinabi sa mga ama ng tahanan noong mga panahon na yon, sa mga leader, kay Joshua. At noong mga panahon na yun, sila'y papasok sa isang napakalaking digmaan dahil gusto nilang sakupin yung isang bansang pangako. Pero ang sabi ni Lord, huwag kang matakot. Sa buhay natin, sa ating papapamilya, lalo na yung mga magulang, mga lalaki, marami tayong hinaharap na challenge. Marami tayong mga higanting haharapin. Tama?
Pero sinasabi ng Diyos, huwag kang matatakot. Sa panahon ng mga pangangailangan, sa panahon ng kawalan, sa panahon ng mga problema, sabi ni Lord, hindi kita iiwanan. Lakasan mo ang iyong loob. Amen? Lakasan mo ang loob mo, kasama mo ang Diyos. Kaya kung dumaraan ka man sa problema, sa pamilya mo ngayon, kapatid, kasama mo si Lord, huwag kang matatakot. Kaya mong labanan, kaya mong pagtagumpayan lahat ng pinagdadaanan mo ngayon. Tama? Kung higanti sa iyo yan, maliit lang yan kay Jesus. Maliit lang yan sa Panginoon. Okay? Yun yung napakaganda na pangako ng Panginoon, no? Na magiging matatag ka bilang leader, no? Ng tahanan mo. Hindi pwedeng paano ka, alanganin ka, no? Dapat matatag ka. Sabihin mo nga, lalaki ako. Yun. Di ba? Siyempre, ano pa? Ayan. So, pagiging matatag, ano? Yun yung dapat maging karakter natin, leader natin sa ating tahanan. At, siyempre, eto, be the protector. Yan. Sa mga may mag-asawa ngayon, no? Protektahan ang pagsasama ng mag-asawa. Ang sabi sa Efeso 4:29, huwag na huwag kayong magsasabi ng anumang masasakit na salita, kundi ang mabuting salita na magpapalakas sa mga makikinig. Ito, sinasabi ito doon sa asawa. Mga kapatid, mga kaibigan, sa mga may asawa, no? Minsan may mga lampas na tayo salita sa ating asawa na nakakasakit sa kanilang mga damdamin ni hindi mo nararamdaman. No, sabi diyan, huwag kang magsalita na nakakasakit. No? Tao din yan nasasaktan Gusto mong gumanda yung pagsasama mo? Abay, wag mo namang kada inis mura, ano? Ano ba yan? Wala na namang ulam. Di ba? Wala ka na namang dalang wala ka na namang dalang sweldo, kulang pa yung sweldo mo, ano ba yan? Di ba? Wala na namang kuryente. Naku, mapuputulan na tayo. Di ba? Mga ganon. Kayo, sa halip, sabi diyan, magpalakas. Sabi diyan, magpalakasan kayo mag-asawa. Mahal, wala na tayong kuryente, wala tayong pambayad. Di ba? Mas okay yun. Ano sabihin ng lalaki? Ako nang bahala dyan. Di ba? Huwag yung sisinghalan. Di ba? Lambingin naman, mga babae. Lambingin naman si mister. Huwag naman laging pag may problema ay galit, no? Wala na namang sabon. Di ba, mga ganon? So, hindi dapat yon, no? Komunikasyon, dapat nag-uusap kayo. Hindi lang pag may kailangan ka. Saka mo kakausapin, hindi. Sa lahat ng oras, mag-usap kayo mag-asawa. Ano pa? Pagtulong at pagsuporta. Galatia 6:2, pasanin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa, at sa gayon, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Mga kapatid, mga kaibigan, ikaw ay bilong sa isang pamilya. Ayan, mga kabataan. Sinasabi ito sa lahat, magtulungan. May problema si tatay, may problema si nanay, may problema si anak, magtulungan. No? Kung ano man yung dinadana sa isang tahanan, ano mang nararanasan yan, daraan lang yan. Kapag nagtutulungan kayo, nagkakaisa kayo, sigurado ko sa iyo, malalampasan nyo lahat ng mga bagay na paghihirap o ano ang mga problema. Tama? Yun yung napoprotektahan mo, lalo na sa asawa, napoprotektahan mo ang inyong pagsasama. No? Kaya may mga kabit, no? Kaya mga naliligaw ng landas dahil iba ang nagpoprotekta. No? Iba ang nagpoprotekta. Sige, ako nang bahala sa sa monthly mo, sagot ko na yan. May mga ganun Ako nang bahala sa load mo. Di ba? Wala. Hindi pinoprotektahan ng asawa, wala na, nakuha ng iba. No? Yung mga hindi Christian yun, marami yun sa Facebook, napapanood mo yun. Di ba? Yun. Ano pa? Pagtitiwala at katapatan. Mapoprotektahan mo sila, yung tiwala mo, tapos yung katapatan mo sa Kanya. Sabi sa Kawikaan, ang naglalakad na may katapatan ay naglalakad na may katiwasayan. Nahaharap ka sa iyong asawa, wala akong ginagawang masama. Ayan. No? Nahaharap ka sa asawa mo at sa Panginoon na yung buhay mo ayos, no? Na malayo man siya, long distance, LDR relationship, nako, maaasahan mo pag kilala niya ang Diyos.
Sabi doon, matiwasay at payapa kang tutulog sa tahanan mo. Bakit? Dahil may Kristo yan sa puso. No? Sa mga kabataan natin dyan, pag may Kristo kayo sa puso, no? Payapa kayo. Bakit? Kasi nga, nandiyan si Jesus eh. Hindi ka makakagawa ng mali eh. No? Yan yung mga protekta sa ating pamilya. And then panghuli. Panghuli. Be the provider. Ayan, bilang ama ng tahanan, no? Sa ating mga ama dyan, ikaw yung nagpo-provide. Be provider. Kaya okay lang, talagang nahihirapan ka bilang isang ama. Okay lang yan, dahil nilikha tayo ng Diyos. Yan talaga yung disenyo mo. Mag-provide sa iyong asawa. No? Sabi sa Kawikaan 6-8, tingnan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong, sa kanila'y naguutos. Walang tagapamahala o tagapamasid na sinusunod. Ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw, kailangan iniipon kung panahon ng anihan. Mga kapatid, mga lalaki na nandito ngayon, no, tinuturuan tayo ng Panginoon dito na maging masipag. Magsikap. No? Kumbaga, ikaw yung sa panahon, dahil pagdating ng panahon ng tag-ulan, meron kang katulad ng langgam, meron kang nakukutib-kutib. No? Biruin mo yun. Pag ikaw pala ay parang tinatamad, mabigat ang katawan, sinasabi ni Lord sa'yo, tingnan mo yung langgam mo, sipag oh, bangon, magsipag. Oh, yung langgam mo, diba? So mga kapatid, 2025 na ngayon, no? Marami ng paraan ngayon para kumita. Tama? Noong mga panahon po na ako'y nag-iisda pa, naglalako kasi ako ng isda eh. Gising ako na madaling araw, 3:00 na madaling araw, nandun na ako sa palengke. May puhunan akong 3,000 noon. Yun na yung pinapaikot namin. Within 15 years na naglalako ako ng isda. Kumikita naman ako ng 500 to 1,000 half day lang. Pero madaling araw ako umaalis. So, anong kailangan? Sipag. So, hindi mo kailangan mawalan. No? Hindi mo kailangan mawalan ng kaperahan ngayon. Hindi mo kailangan. Hindi na uso yun. Facebook na tayo. Ngayon, ang trabaho ko po ay Facebook. Doon ako nagbebenta na sa Facebook ng mga products. At nakakabenta po kami. No? Meron akong kakilala, kumare, lahat binenta sa Facebook. Sundot saging. Ipo po sa Facebook. Mare, benta na kayo. Free delivery. Libre delivery ha. Sundot saging yon. Abay, pagdating ng hapon, 1,000 ang kita. Diba? Yung serbisyo niya, hindi na siya po, ang tao ngayon, tamad naman lumabas eh. Kahit kapitbahay lang niya doon, di-deliver niya pa yon. Magic Sarap, i-deliver pa rin niya. Dami niya suki doon sa lugar namin. Totoo po yon. Pero ngayon, ang bahay niya doon, liba. Liba ang bahay niya doon sa aming subdivision. Diba? Sabi ni Lord, tinuturuan ka ditong maging masipag. No? Ayaw ni Lord ng tamad. At responsable. So kung ikaw ay ama, magulang, tapos sabi mo, naiyak ka ngayon, at Lord, hindi ka lang tatawag kay Lord. Nandyan na lahat ang mga, mga gamit para ka kumita. Yung kotse, hindi babagsak sa'yo. Hindi. Yung pera, hindi babagsak sa'yo. Ano ang babagsak sa'yo? Pagkakakitaan. No? Pagkakakitaan. Yun yung babagsak sa'yo. Anak, ito na yan. Ito na. Baka malugi ako. Ganyan talaga ang negosyo. Anak, sige, sundawan mo na yan. Hindi ko kaya. Yun lang. Diba? Anak, ito na. Diyan ka asenso. Sabihin ko pa doon kay sa asawa ko. Hindi. Ano lang. Sabi ni Lord, ganun talaga. Magsipag. Yan. Diba? Kasi nga sabi niyan dinan mo, inihahantulad ka pa sa Tinan mo, langgam pa ang pinag-aano niya sa atin, di ba? Nakakahiya naman sa langgam. Di ba? Langgam pa tayo hinahintulad na magbigay si Lord pa ng motivation sa langgam, di ba? So,
So, mga kapatid, mga kasama, no, na mga parabang nahihirapan sa ngayon, sinasabi lang sa iyo ni Lord, magsipag ka. I-grab mo lahat yung opportunity na pwede kang kumita ngayon. Tama? Amen po ba? So, walang mga Kristiyanong maghihirap. Tama? Walang mga anak ng Diyos na hindi makukuha ang pangarap. Bakit? Tinuturuan tayo ng Panginoon na maging masipag at responsable, lalo na sa mga ama ng tahanan na nandito. No? Kay ano pa? Pagiging mapagbigay at mapagkawang gawa. Ito pa, para pala ikaw, no? Maging masaya yung tahanan mo. Ito dapat ikaw, bilang pamilya, bilang ama, makapagbigay ka, mapagbigay, mapagkawang gawa, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Ito rin yung isa sa pinakamaganda, generosity. Ano? Na kung ano man yung meron ka ngayon, share mo lang sa kapwa. Di ba ang ganda? Damor kang magsipag kanina. Pag nagsipag ka, may perang papasok. Tama? Tapos may pang-share ka. No? May pang-share ka. Generosity. At walang naghihirap na mga mapagbigay. Tama po? Walang naghihirap. Umaasenso po ang mga taong mapagbigay. Next. Panghuli, pagtitiwala sa Diyos bilang provider. Ito yung kahit masipag ka, kahit may negosyo ka, o kahit anuman yung nabot mo sa buhay, ang huli ay ito. Filipos 4:19, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Na kung saan, kinikilala pa rin natin na si Lord, yung dakilang provider natin. Tama? So kung ano man ang mga pangailangan natin sa buhay ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, ang Diyos ang dakilang provider. Hindi kanya tatanggihan sa lahat ng iyong mga kahilingan. Okay? Parang tapos na yon. Thank you. Ayan. Announce ko lang po ang aking this week, no? Na meron po akong online Bible study. Ayan. This week po yan. Siguro twice a week kong gagawin. Online Bible study po yan. Live via Facebook at Zoom, no? Upang ipakilala ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat nationwide. Ayan. Nationwide and over the world, no? So, sa mga gusto magpa-open ng Bible study, malapit sa Batangas City, available po ako. Ayan. So, yun lang po. Sana po may natutunan po tayo at paki-like and share po pag ako'y nakapag-live po this week. Ayan. Salamat po at good morning, everyone. God bless. Grabe. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon sa napakatindi na mensahe. At ito ay